Good day mga katek. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba ma-configure ng IP camera, kung paano iset ang IP address na IP camera, kung paano i-change address gamit ang laptop. So yun, simulan natin. So dapat connected yung ating laptop at ang ating IP camera sa isang switch. So yan, nakakonect yung laptop. Tapos ito yung connection ng IP camera. So, itong IP camera na to, bago to. Naka-default IP address pa to. No? So, ang default IP address ng Hikvision ay 192.168.1.64. So, kailangan, pagka i-remote natin yung anumang devices through network, siyempre dapat nasa same IP segment sila, no? So, i-check muna natin kung ito bang ating IP camera at laptop ay nasa same IP segment. So, punta tayo dito sa control panel. Yan, click nyo control panel. Hanapin nyo yung network and internet. Click nyo yung network and sharing center. Dito sa gilid, nakikita nyo yung change adapter setting. Yan, click nyo yan. Then, hanapin yung local area connection. Double click nyo yung local area connection. Lalabas to. Click nyo yung properties. Dito sa properties, hanapin nyo yung Internet Protocol version 4 or TCP IPv4. So, ito, double click nyo. Yan. Makikita nyo dyan yung IP address, subnet mask, at default gateway. Yung network setting ng netong ating laptop. So, dyan nyo makikita. So, yan. Based naman dito, nasa same IP segment naman sila. So, wala na tayong babaguhin dyan dahil ang kanyang IP address ay naka 192.168.1.60. So, ang kanyang default gateway, 192.168.1.1. So, same IP segment naman sila. Okay na natin yan. Okay. And close. Next. Ngayon, pupunta tayo sa Google Chrome. Click nyo yung Google Chrome. Dito sa Google Chrome, i-search nyo lang, ita-type nyo lang yung IP address ng ating camera, no? So, default, dahil nga naka-default IP address pa siya, no? I-type natin yung kanyang IP address. 192.168.1.64. Then, enter. Tayo lang natin. So, yan. Lumabas na to. So, pag bago yung camera, guys, yan, kailangan nyo mag-set pa ng password para mag-activate siya, no? Kasi hindi inactive pa to. Kasi bago nga. Wala pa siyang password, no? So, ito, sundin nyo lang itong nakasulat dito, no? Kailangan ng isi-set yung address ay ang isi-set yung password, ay dapat sundin nyo to, no? Yan. So, mag-set muna tayo ng password. And confirm. Yan. So, pag nakapag-set na kayo ng password, click nyo lang tong OK. Yan, ito, optional lang to, no? Pwede nyo gawin to para sa security question, configuration. Yan. Pwede din namang hindi nyo nalagyan yan. So, cancel nyo na lang yan. So, ayan. Yan, nag-login na tayo, no? Nakapasok na tayo. Na-remote na natin tong camera. So, ngayon guys, para mapalitan natin to ng IP address, pupunta tayo rito sa configuration. Yan. Configuration. Then, punta tayo sa network. Network. So, ito yung kanyang network setting, no? Ayan yung kanyang IP address, subnet mask, default gateway. Dito guys, makikita nyo, no? Tingnan nyo. Yung subnet mask tsaka default gateway ng ating laptop, tsaka nitong ating IP camera, ayan, makikita nyo, mapapansin nyo, parehas sila, no? Kasi pag magkaiba yan, hindi yan sila mag-communicate, hindi nyo mare-remote itong IP camera, no? Kaya mahalaga yan, dapat alam niya yung subnet mask tsaka default gateway
Ayun yung tinatawag na dapat nga nasa same IP segment sila. Kasi kung wala, hindi sila magko-communicate. So, ito yung kanyang IP address. Ito lang yung ating babaguhin. Gagawin natin yan. 192.168.10.112. So, ito yung kasi yung kailangan kong IP address nitong camera para may add ko siya ron sa aming NPR. Ito yung available na address. Ngayon, pagka na babaguhin ko rin pala. Tama. Okay na. No, ngayon, na bago na natin yung kanyang IP address, no? So, ito rin palang kanyang default gateway. Babaguhin ko rin. Dapat, pansinin nyo guys, itong IP address, itong tatlong octet, 1, 2, 3. O yan, 192.168.10. Pagdating sa default gateway, dapat parehas yung tatlo na yan. Yung dulo lang yung magkakaiba dyan. Yan. Kita nyo, 192.168.1. Gagawin natin yung 10. 192.168.10.1. So, yan. Yan yung kanyang default gateway. At ito naman yung kanyang IP address na bago. Yung subnet mask, yan pa rin yan. As is pa rin. Then, save natin. Sa baba, click lang natin yung save. Ang labo, di makita. Do you want to reboot the unit? Okay, siyempre, kailangan natin i-reboot yan para gumana yung ating sinet na IP address. Reboot natin. Tayin lang natin, mga ilang segundo. Ayan, umilaw na siya guys, no? Sabihin niya, nag-reboot na siya. Rebooting. Ngayon guys, di ba na, binago natin yung kanyang IP address. Tapos, siyempre, binago rin natin yung kanyang default gateway. Ngayon, kailangan nating baguhin yung default gateway at IP address nitong ating laptop. Para, kasi hindi na sila magko-communicate. Wala na sila sa isang IP segment. Magkaiba na sila. Dahil nga nabago yung default gateway. No? Hindi na natin siya mare-remote. No? Ngayon, para ma-remote natin siya, babalik tayo dun sa una kong pinakita. Pupunta tayo sa control panel. Hanapin nyo yung network and internet. Network and sharing center. Change adapter setting. Local area connection. Double click. Properties. Internet protocol version 4. Double click. Yan. No. Etong default gateway, gagayahin natin yung sinet nating default gateway dito sa ating IP camera. No? Ginawa natin tong 10. 192.168.10.1. Ito namang ating IP address, gagawin natin yung 192.168.10.60. And then, okay natin. Okay. Okay na natin. Okay. And close. Ito tayo. Ngayon, balik tayo dun sa Google Chrome. Search ulit natin yung bago ng IP address nito, no? 192.168.10.112. O, ayan. Enter. O, yan na guys. So, na-remote natin siya, no? So, dahil nga nakapag-set na tayo ng password nito, na-configure na natin siya. Ayan, ganito na yung lumabas, hindi na yung kagaya kanina, no? Kailangan nyo nang i-login dito yung sinet nyo, yung username, tapos yung sinet yung password. Yung username, admin, and yung password, yung sinet kong password kanina, and login. Ayan.
Ayan guys. No. Check natin yung configuration. Tayo sa network. Ayan. Ito na yung kanyang IP address. Default gateway. So, yun lang tatandaan nyo guys. No? Itong IP address tsaka yung default gateway, mahalaga to. Kasi pagka magkaiba yan, magkaiba yung default gateway ng ating laptop o ng ating NVR tsaka ng ating mga IP camera, hindi gagana yan, hindi sila magko-communicate. Kaya minsan may mga trouble na gano'n, yung nagtataka yung ibang technician, ba't ayaw gumana? Hindi nila napansin na iba pala yung gateway na diyan mo minsan makukuha yan sa network setting. Diyan madalas nagkakaroon ng problema. Dapat naiintindihan nyo. Aralin nyo yung network, yung pag-set ng IP address. Itong subnet mask, importante rin yan. Ituturo ko yan sa inyo. Kasi medyo mahaba-habang usapin yan eh. So, gagawa ko ng video na tungkol lang dyan. Kasi medyo mahirap, medyo complex yan. Mahirap ipaliwanag, no? Kung sa ganito lang. Kaya gagawa ko na ng ibang video para dyan. So, yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo. Kung may mga question kayo, pwede kayong mag-comment yan sa baba. Comment nyo. Sasagutin natin yan. Maraming salamat mga katek.